Magandang umaga po sa ating lahat. I-share ko lang po Hapon sa na ngayon, inyo, hapon po, no, magandang hapon po, no. Ang i-share ko po sa inyo ay yung sa salita po ng Diyos sa Bible, paano maligtas, yan, ganoon. At the same time, ano ba yung kalalagayan natin mga tao sa harapan ng Diyos at anong parang para maligtas, ganoon, no. So, ito po yung dala ko yung Bible, no? Siyempre, Bible. Yan. So, babasahin po natin sa Romans chapter 5 po, verse 12. Sabi po dito, Romans chapter 5, verse 12, sabi po dito, wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. So, sabi po ng Bible, may isang tao nagkasala, yun po yun sila Dan Eva, yung one man na yun. Doon po pumasok yung kasalanan sa mundo, no? At doon din pumasok yung kamatayan dahil sa kasalanan. At napasa po yung kasalanan sa lahat ng tao. At lahat po ng tao ay nagkasala sa Diyos. All have sinned, no? Sinners. So, sabi ng verse, ngayon, yun ang dahilan ng kasalanan sa one man, sila Adam. The identity, no? Ngayon, ang tao po ay, sinabi ng verse po nito sa Bible, born wicked, no? Sinful, sinners. Talagang masama, no? Hindi kayang kumawala doon. Kumbaga, makikita niyo po kahit sa bata, nanuntok, nangagaw ng pagkain, sinungaling. Kasi sabi ng Bible, tayo ay born sinner, makasalanan, wicked, evil. So, yan po ang dahilan, no? Ngayon tayong lahat ay, yan ang ating identity. So, ngayon, kaya tayo, may mga depression, may mga hirap, lungkot, yan po ang dahilan, reason. Anxiety, yan po yung natin sinful nature, born sinners, wicked, evil, no? So, sabi yan ng Bible. Ngayon, nakakalungkot yan. Hindi natin kayang kumawala sa ganyang nature. Hindi tayo imperfect tayo. Ang ilalabas din yan ay imperfect. Hindi natin kaya mag-produce ng perfect. Kasi nga, born tayo wicked, evil, no? Sobrang masama. Sabi ng Bible po yan, no? At napasa ang kasalanan dahil kay Dan Eva, no? So ngayon, yan po yung kalagayan natin. At ang nakakalungkot pa dyan, dahil born wicked sinners, papunta pa yan dun sa hell po, no? Yun yung nakakalungkot na reality. Yan po yung pupunta natin pag namatay, no? Kumbaga kabayaran sa kasalanan, kamatayan, papunta dun sa impyerno, no? So yan po yun. Ngayon, may paraan po para maligtas diyan, no? At kailangan po natin ng Savior. Ito po 'yon. Ito Hebrews chapter 10, Hebrews chapter 10 po, verse 14. Hebrews chapter 10 verse 14. Sabi po dito, Hebrews chapter 10 verse 14, for by one offering He had perfected forever them that are sanctified. So, sabi po yun ng Bible. At yung one offering po dito na tinutukoy ay si Jesus Christ po yun. Yung one offering na yun. Si Jesus Christ po yung namatay doon sa krus ng Kalbaryo, no? He died for our sins at the cross of Calvary. Binayaran niya ng dugo buhay niya, no? In-offer niya yung sarili buhay niya doon, no? He paid our sins. He died. No, siya po yung one offering diyan. Siya yung namatay, nilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw. Siya yung nagbayad ng lahat ng ating kasalanan ng dugo buhay niya. At si Jesus Christ po ang tumupad ng lahat ng mga batas utos na hindi natin kaya. At si Jesus Christ na po ang gumawa ng lahat para sa atin kasi hindi po natin kaya. So, si Jesus Christ po yung paraan para tayo maligtas.
Siya lang yung Savior, no? So, siya po yung one offering na tinutukoy dito. Ngayon, kung tatanggapin nyo po, i-accept nyo po ng buong puso, at magtitiwala po kayo ng buong puso sa Panginoon Hesus bilang Lord and Savior nyo, ano? At kung i-accept nyo po ito, yung sinabi po ng verse na ulitin natin, no? Hebrews chapter 10, verse 14. For by one offering, He had perfected forever that are sanctified. So, kung tinanggap mo, inaccept mo ang Panginoon Hesus, yung one offering, si Jesus po inaccept mo. Yung one offering, siya po yun. Tatanggapin mo yun ng buong puso. Sabi ng Bible, inaccept mo si Jesus, yung one offering, sabi dito, perfect ka na forever. At wala ng kasalanan, sanctified, malinis na, saints na, righteous, holy na, because of Jesus Christ's blood, hindi sa ating sarili, no? So, yun po yun. So, kung tatanggapin niyo yan, ito po yung sabi ni God dito sa salita niya, na nagtiwala ka sa Panginoon Hesus. Sabi ng salita niya, perfect, righteous ka na, wala ka ng kasalanan, malinis ka na dahil sa blood niya, at saved na because of Jesus Christ's blood alone. Siya po yun yung tinutukoy dito, no? For by one offering He had perfected forever them that are sanctified. So yan ang sabi ng Bible na po. So yan po ang sabi ng salita ng Diyos. Inaccept mo yung one offering na si Jesus Christ ng buong puso. Tiwala ka dito sa sinabi ni God sa Bible kay Jesus na one offering. He paid your sin by His blood. Ito po. Tinanggap mo yon. Ito ang pangako ng Diyos. Perfect ka na. Forever. Wala nang kasalanan. Sanctified, malinis na. Righteous, holy na. Saved na because of Jesus Christ's blood. At pinawalang sala na at pinatawad na sa lahat ng kasalanan, no? Kasalanan mo, ganun. So, yan po yun. Yan yung magandang balita, no? So, yan ang pangawakan nyo po. In-accept nyo yan ang buong puso. Sabi ng Bible, perfect na po kayo. Wala nang kasalanan. Malinis na dahil sa dugo ng Panginoon Hesus, no? Hindi po tayo naging perfect dahil sa sarili natin pong ginagawa. Ano po, no? Sariling righteousness, self-righteousness natin. Hindi po yun. Kundi yung kaya tayo naging righteous, perfect, walang kasalanan because of Jesus Christ's blood. Hindi sa ating ginawa, no? Tinanggap mo lang yung ginawa ng Panginoon Hesus sa krus ng Kalbaryo na magligtas sa iyo. Yung death, burial, resurrection niya. At tinanggap mo lang yung offer ni Jesus sa iyo, no? In-accept mo yun. In-accept mo tong verse na to na pangako ng Diyos. Perfect forever ka na, no? Righteous. Wala nang kasalanan because of Jesus' blood. Hindi sa ating effort, performance. No. Ito po yun. So, yun po. Doon po yung nagtatapos. Yun yung bagong identity nyo. Si Jesus Christ. So, in-accept nyo yun. Meron na kayong bagong identity, si Jesus. So, saints na, hindi na sinner. In-accept nyo po yun. Ito. No? So, kung accept nyo po ito, yung one offering na si Jesus, sabi ng Bible, perfect na po kayo forever at wala nang kasalanan, malinis na. Because of Jesus Christ's blood. Kaya tayo naligtas. In-accept nyo po itong sinabi niya dito, tinanggap nyo, ito ang sabi ni God. Na po. So, doon po yun nagtatapos. At maraming salamat sa panonood nyo. At yun. God bless you po, no? And huwag nyo kakalimutan, i-like and share and subscribe. And maraming salamat.